Ito mga kabali, maglalagay muna tayo ng parts sa isang unit natin na PCB. Ayan, bali sa mga gustong mag-avail ng ating PCB, ayan, chat lang ako. Bali sa mga gustong mag-assemble, ayan, kung gusto niyo mag-assemble, ito available sa atin to. Bali tested na natin to, nalalagay na, nag-gano na tayo nito, nag-assemble na tayo ng isang yari ko nito. Bali tinuloy ko lang yung layout natin. Medyo hindi pa nagtama nung una, pero ito yung pinaka final na na-edit. Yan. Makakapal yung ginawa natin linya niyan para hindi nasisira. Lalo na dito sa inverter side natin. Yan, makakapal. Bali yan, susuportahan pa natin na twisted na na solid wire. Yan, para mas siya, mas tumibay. Yan. Pati yung source na to medyo maliit, kaya natin yan, susuportahan natin ng ng wire, saka natin iinangin. Reverse polarity natin 7. Ayan, para may safety yung ating unit pagka na-assemble na. Yan, okay na. Ito mga kabali, ito na, nalagyan na natin ng parts. Bali tansya ko mga nasa 70% pa lang tayo. Bali wala pa tayong rewind sa natin, per transformer saka sa inductor. Yan. Pero papasilip muna sa inyo yung mga parts na nakakabit. Bali dito sa natin, ang nagkasya lang na blower, ito 40-15. Bali ang pangkaraniwan naman natin ginagamit, ito 40-20, ganito kakapal. Yan, mas malipis yan ng konti para magkasya sa ating housing. Yan. Bali yung mga parts natin sa filter capacitor natin 12 volts, sa output natin high voltage. Bali filter capacitor natin na ito 420 volts by 680 UF. Bali may mali tayo sa board natin, hindi natin napansin yung 6,800 UF yung nakalagay, pero dapat ang nakalagay lang dito 450 volts by 680 UF. Yan, 60 o kaya 470. Bali wag na lang natin pansinin yung nasa board. Yan, kailangan naman may kulang pang pagkakamali. Bali yan, ang output natin ito, tatlong 40 T120. Tapos yung MOSFET natin dito, optional lang din naman yung mga pwede ikabit dyan. Ito ang kinabit ko, 290 N08. Yan, apat bali 8. Yan, bali dito sa meron na rin tayong high voltage capacitor na blue, saka resistor. Yan, yung mga resistor na tayo. Bali dito sa output ng ating transformer sa diode, 8. Dalawa yan. Bali 8 piraso yan, magkapatong. Yun yung 4 nasa baba, yung 4 gawin taas. Yan. Bali yun nga palang per transformer natin. Ayan, E65 to yung nakakabit, pero hindi ito yung re-rewind ko rito. Pinakita ko lang sa inyo na kasya yung E65. Bali 8mm na nga lang yung lalagay natin dito, heatsink. Bali available din sa online yun, 8mm by 65 by ang lapad niya 68. Yan, bali merong 100mm na nabibili, puputulan pa para magsakto. Bali sa susunod na video kung yari nito, papakita ko na sa inyo yung nabili kong heatsink. Pati dito papalitan ko rin to. Bali dito sa blocking diode natin, naglalagay din tayo ng heatsink. Ito nag-iinit din kasi yan, lalo na kung nasa gawing alat, may nag-iinit sobra. Yan, bali tanggalin ko lang yung E65, palitan natin ng E55 na pahiga rin. Palitan ko lang. Ito mga kabali, natanggal ko na. Bali 8 pin yung nito, bawat dulo. 2, 4, 6, 8. Bali yung E55 natin isa, ito.
Ginawa lang din natin 8. Ayan, 2, 4, 6, 8. Bali yung dalawa sa dulo, tinanggalan natin magkabila. Ayan, para maging 8 pin din. Ito yung ano, E55 na pahiga. Ito naman yung patayo. Ito yung vertical, ito horizontal, dalawa. E65 saka E55. Ito yung vertical. Ayan, bali pwede rin yan ng patayo. Yan. Sakto rin yung paa niyan. Bali, sinukatan natin ng ano to. Bali, dito sa kabila, may tatanggalin lang tayo ng dulot dulo. Tatanggalin din natin yung magkabilang dulo rito. Bali, sa kabila. Yan. Sa kabila, hindi na. Yan. Bali, meron pa pala tayo isang tatanggalin di sa gitnang-gitna. Tanggalin ko lang. Ito, pinaka-sentro natin sa gitna natin, tatanggalin. Tanggalin ko lang. Ito mga bali, ayan, tanggal na, nakasentro. Bali, sa output nating secondary, dito yung pwedeng paglagyan, yung apat din sa kabila. Bali, yung magiging supply ng ano natin, ng IGBT driver, nakalabas na lang na wire. Sa papunta rito sa supply natin dito, sa board. Ayan. Pakita ko lang sa inyo na mailalagay natin yung E55 na ano, patayo. Ayan. Sakto-sakto yung pa niyan. Bali, nung nilayout ko nung nakaraan to, bali yung kinuha na natin ng sukat. Bali, sa vertical naman na ganyan, tingnan natin kung sasahid sa takip natin. Kabit ko lang. Medyo mataas na rin yung, ayan, bali hindi na siya sasayad, mataas pa. May ano pa siguro, 5 mm na nakaangat sa ano natin, sa cover sa taas. Ayan. Pumasok na yung ano natin, pasok na pasok yung paan ng ano natin. Ayan na, nakalabas pa. Bali, ganun din yung ano, E55 na pahiga, yung horizontal. Bali, pasok din yan. Kasi magka-pin lang naman yung dalawa na to. E65 saka E55. Yun ang kinawanan ko ng sukat. Bali, mag-aalis lang tayo ng magkabilang dulong ano, pin. Babawas tayo. Yan. Bali, dito sa 8 pin na to, di na tayo mag-ano, magbabawas pa. Kasi yun ang sakto rin sa board. Yan. Nga dito na lang muna yung ano natin. Bali, babalik na lang ako pagka tapos na. At lagay na sa housing natin. Yan. Ito mga kabali, may dumating na yung heatsink natin. Ikabit ko na. Yan. Bali, ganyan na siya kanipis. 10 mm to ang order ko. 10 by 68 mm. Ang lapad niya 68. Yan, tas ang taas niya 50. Yan. Kali sunod na natin gagawin dito yung transformer natin. Yung Perry transformer. I-rewind ko na. I-inductor natin meron na. Yan. So, balik na lang ako pagka meron ng ano, rewind yung ating Perry transformer. Pagka ano, testing na tayo. Ito mga kabali, update lang sa ina-assemble natin. Nagkaroon na ng Perry transformer natin, i-rewind na natin. Ito yung linya ng ano natin, supply sa IGBT driver. Ayan, nakahang na lang sa ibabaw. Tapos nalagyan ko na ng clamp, ilagay ko na yung ano, kanyang blower. Bali, magkasama lang sa isang linya papunta dito sa ating ano, pan-delay. Nakakabit na rin yung ano natin, lakasan saka sa flip-flop, sa frequency. Yan, tsaka yung ilalim na ano na natin, nakapalan na natin. Ito, yan yung ilalim nya. Pinilit natin kapalan para hindi masisira yung ano, yung inverter side. Pati dito sa reverse polarity natin meron yan.
Yan, makapal din sa output. Meron din yan. Para walang bibigay. Yan. Yan ang update ngayon. Bali, kakalibrate ko na lang to. Tapos yung kaha nga pala. Naibutas na natin yung mga kailangan butasin. Yan. Ito, dito ako maglalagay ngayon sa tagliran ng ating output, saka switch, saka knob. Dito. Ang blower natin sa gilid pa rin. Yan. Balik na lang ako pag totally finished na. Pag nayari ng lahat at na-recalibrate ko na, nakalagay na sa housing para tetestingin na lang. Ito mga kabali, natapos na natin yung natin. Ayan, DIY natin. Bali, may pagbabago ko sa sa design. Bali, dito na tayo naglagay ng output sa may side. Saka yung kanyang mga control. At saka yung switch. Nandito na rin. Nilagay. Pero yung exhaust natin dito. Dito yung pa natin. Gilid. Yan, bali testing muna natin. Kabit ko lang. Yan, bali pinandar na natin. Nagkaroon na siya ng pondo. Bali sa low lang muna tayo. Bigyan muna natin sa 1K. Bali hindi ko na nilagyan ng high to para nilalaan ko to sa mga pangalat, sa mga tapsing. Kaya 1K sa low. 20 amperes sa low. Lagyan natin sa high. Ayan, lakas. Meron tayong 50. Hindi na natin pinakataas sa 50 ampere. Hindi na natin ginawa ang 80 yung natin sa 1K. Bali sa 8K load na tayo para mabilis. Ito sa low 20 pa rin sa low, pero may ilaw na 20 amps. Sagad na natin. Meron tayong 79 amps, 80. Yan, maandar 80. Lakas try natin lagyan ng flip-flop. Yan. Sa 8K load. Yan, maandar na yung unit natin. Testing naman natin sa tubig alat. Sa may natin, sa may tubig na may asin. Wala tayong tubig dagat dito. Tubig na may asin lang. I-prepare ko lang yung natin, yung tubig na may nasa timba. Ito mga kabali, nakakabit na yung wire natin para sa tubig na may asin natin. Ito, on ko na. Salo. Patay muna natin flip-flop. Yan, meron tayo sa loob, 20 ampere pa rin. Red natin, tingnan natin kung mag-80 rin sa tubig na may asin. Bali, 4 na kilong asin yan sa isang timba. Nilagay natin. Ito. Yan, 74. Yan, kumukulo siya. Try ko iangat yung habang pinipindot. Yan. Lakas ng putok. Yan, kaya naman sa alat. Bali, subukan naman natin sa spark testing. Bali, prepare ko lang din ulit. Ito mga kabali, ayan, nakalagay na yung natin sa spark testing. Bali, spark ko lang, para kita ko lang sa inyo. Nakakalahati tayo. Yan, testing natin sa kalahati. Bali yan, okay na. Bali, try din natin sa
Kaya lang magkalayo yung ano natin, yung output. Di natin matesting doon sa pag-shortin natin ng ano, ng copper wire. Yan. Bali, di na siguro dahil doon pa lang umandar na sa tubig na may asin tayo sa spark testing. Bali, check naman na kaya na yung ano natin dito. Number 20, kaya niya susunugin to. Bali, huwag na natin gawin yun. Okay naman na. Yan, bali, hanggang dito na lang yung DIY ko na to. RMZ 80. Hanggang dito na lang, okay na.